Now, the second round would be, I would be mentioning again the names of the police and most of the senior officials of the police, PNP, and some judges. But in between, far and wide in this controversy, I will now raise again the Napoles issue. There are a lot of billions and billions of pesos lost. You've been able just only to put several lawmakers there inside, but only because the charge is, the accusation is non-bailable. Otherwise, whether to tell, you have to reckon and telling whether they'd be eventually put in prison with finality or acquitted. In the meantime, just there in prison, and that is not enough vindication for the Filipino people. Let us revisit the Napoles case. I have some revealing things to tell you about it. You just wait. But I will, if that is the only thing that I'll have to do until the end of my term, I will do it. But I shall have done a singular task of giving you the truth about our government. The reason why I was raising my fist, it was in defiance all the time I was campaigning because I was mad at government. At isa sa mga paunahing mga balita natin ngayong gabi, humarap na sa Senado ang principal whistleblower ng pork barrel scam na si Ben-Hur Luy. At sa investigasyon, itinuro ni Luy si Janet Lim Napoles na mastermind ng pork barrel scam. Ito ang balita ni Brian De Paz. Wala nang ibang alam na mastermind sa pork barrel scam ang principal whistleblower na si Ben-Hur Luy, kundi si Janet Lim Napoles. Wala po. Siya ang mastermind. Kasi siya po yung boss ko. Ito ang sinabi ni Luy sa kanyang pagharap sa pork barrel scam investigation ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Teofisto Gingola III. Ayon kay Luy, nasa 50% ng kabuuang halaga ng proyektong nakuha ng mga umano'y peking non-government organizations ni Janet Lim Napoles ang hinihingi ng mga mambabatas. Yung hatian sa mga legislators, balik tayo sa legislators, no? Yung hatian, anong kalakaran na usual? Ano po? 50%. Po. So kunyari kung 20 million, then 10 million, 10 million. Opo. Ipinaliwanag din ng whistleblower na bago maghatian ay nakikipagtawaran muna si Napoles sa kanyang mga kadil. Unahan niya, sasabihin niya, kunwari 40%. Tapos pag hindi pumayag yung kausap niya, sasabihin 50, halimbawa sasabihin 50. Sasabihin, baka pwede 45. So pag nag-50, nag-meet sila doon sa pinag-usapan nila, sasabihin niya, babawasan niya ng tax ng 5%. Ano babayad ng tax? Sabi niya, magta-tax daw kasi maging ang mga chief of staff o mga kinatawan ng mga mamabatas na nakikipagtransaksyon sa grupo ni Napoles ay nabibiyayaan din umano mula sa mga kontratang nakukuha nila mula sa mga pork barrel fund. So may parte yung chief of staff? Meron. Pero depende po yung sa chief of staff kasi minsan discretion ni madam kung magkano lang ibigay. Bahagi na umano ng kanilang regular na transaksyon ang mag-withdraw ng pera sa bangko na dinadala nila sa kanilang opisina. Magpapareserve po kami, halimbawa 75 million, kailangan namin yun. So i-withdraw yun, dadalhin ko sa opisina. Pag dadalhin ko sa opisina, pag wala pa si Ms. Napoles doon, iuwi na po yun sa bahay. May mga pagkakataon din na kahit hindi pa sila nai-issuean ng tseke ng mga implementing agencies ng mga pork barrel ng mga senador ay nagpapaluwal na si Napoles at binabayaran na ang mga kausap nito. Pagka na-release na po yung tseke sa foundation, ang mangyayari po, so i-deposit na po namin yung tseke na ito, like aming bangko, yung sa may Metrobank, tapos kung minsan nag-open na rin kami sa Land Bank, sa Metrobank namin kasi karamihan ng personal accounts yan nasa Metrobank eh. So 3 days, pag nag 3 days clearing na, good na, i-withdraw na namin yung pera na yun, cash, tapos i-deposit or sometimes withdraw deposit
no cash out. Parang ganun, withdraw deposit kasi same ano lang yan, same bank, tapos same branch. So sa land bank naman po, so i-withdraw yun, dadalhin ko sa opisina. Pag dadalhin ko sa opisina, pag wala pa si Ms. Napoles doon, iuwi na po yun sa bahay. Ngayon pagdating ko sa bahay, nandun po kasi yung mother ko, siya po yung tita ni Madam. Sila po yung nagre-receive ng pera. So from the elevator, dala-dala nila po yung pera na yung papuntang sa master bedroom ni Madam. Tapos ilalagay po namin. Kasi syempre nilang cash siya sa kanyang vault. So ilalagay po namin yung ibang, may mga bags na ilalagay namin sa kanyang, sa bed. Tapos sometimes sa bathtub. Isinuwalat pa nito na alam niya ang mga transaksyon ni Napoles mula 2004 hanggang 2010 dahil nakopya niya ang mga dokumento sa mga lumang computers. Siya rin umano nag-encode dahil siya ang pinagkakatiwalaan ni Napoles pagdating sa pera. Ayon pa kay Louie, mula 8,000 piso na sahod niya noong 2002 ay naging 45,000 pesos na ito nitong huli. Inamin din ito na nakapunta na siya sa Senado at itinago sa isang code name ang senador na kanyang pinuntahan. Bigo naman na mapangalanan ang mga senador na sinasabing nakatransaksyon ni Napoles dahil sa pakiusap ni Secretary De Lima. Kung pwede lang po, wala muna tayong mga papangalanan na pangalan. Baka naman po hindi pa kailangan ng mga pangalan para lang matugunan yung pinaka-objective nitong proceeding na to, hindi po ba? In aid of legislation lang po dapat. Pero para kay Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano, dapat na pangalanan na ang mga mambabatas at iba pang sangkot dahil nabanggit na rin naman ang kanilang mga pangalan sa report na isinumite ng Commission on Audit at mga newspaper reports. Naniniwala naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Teofisto Gingon III na isang credible witness si Louie at makatutulong na malaki sa ikalulutas ng kaso ng pork barrel scam. Naniniwala ang kampo ni Janet Lim Napoles na may motibo kung bakit biglang bumaligtad ang kanyang dating empleyado at ngayon ay whistleblower na si Merlina Sunyas. Ito Malitan Joyce Balan. If you've been telling lies before, we will try to show na you are also telling lies now. Duda ang kampo ni Janet Lim Napoles sa motibo di umano ni PDAP scam whistleblower na si Merlina Sunyas sa pagtestigo nito laban kay Napoles at sa mga senador. Sa pagharap ni Sunyas sa 1st Division ng Sandigan Bayan kanina, tumestigo ito laban kay Senator Bong Revilla Jr. upang mapatunayan na hindi dapat payagan ng korte na makapagpiyansa ito sa kasong plunder. Kinwestiyon ng depensa ni Napoles si Sunyas kung bakit bumaliktad ito kay Napoles gayong 12 taon itong nagtrabaho sa kumpanya ni Napoles. Nakakatanggap din umano ito ng mga komisyon mula kay Napoles sa kada transaksyon nito sa mga senador o kongresista. Even as we trying to see from where she was coming from, bakit nagkaganon, bakit siya nagsasalita ng ganito. Duda rin ang kampo ni Napoles sa loyalty ni Sunyas. Di umano, natuklasan nilang maliban sa pagtatrabaho sa pribadong kumpanya ni Napoles, may iba pa itong kasabay na trabaho sa gobyerno. Hindi kaya siya sasabit si Miss Merlina. That's why when we asked her kung wala bang conflict doon, in fact, sinabi niya pa na hindi lang pala kay ma'am sila nagtatrabaho with others. Kaya nga tinatanong namin, kanino pa siya konektado? Una nang idiniin ng kampo ni Napoles na sina Ben-Hur Luy, Merlina Sunyas at iba pa nilang mga kasamahan ang mastermind sa PDAP scam at hindi si Napoles. Katulad ni Ben-Hur Luy, wala rin umanong ebidensya si Sunyas na magsasabing direktang nakatanggap si Senator Bong Revilla Jr. at ilang senador ng kickback mula kay Napoles. Ito ang pangalawang pagkakataon na humarap si PDAP scam whistleblower Merlina Sunyas sa Sandigan Bayan. Inaasahan naman ng depensa ni Senator Bong Revilla Jr. na magiging mabilis ang pagdinig ng korte para sa kanilang mosyon na makapagpiyansa ang senador sa kasong plunder.